Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Gawa, chapter 7 verses 23 to 43. Nang si Moises ay 40 taon na, nagpasa siyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya, ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan may nakita siyang dalawang Israelitang nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Sabi niya, "Mga kaibigan, pareho kayong Israelita, bakit kayo nag-aaway?" Subalit tinabig siya ng lalaking nananakit at pinagsabihan ng ganito, "Sino ang naglagay sa iyo upang mamahala at humatol sa amin? Nais mo rin ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon doon sa Ehipsyo?" Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Midian. Nag-asawa siya roon at nagkaanak ng 2 lalaki. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita at nang lapitan niya ito upang tingnan mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. "Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob." Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinaroroonan mo." Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto, narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto. Itinakwil nila si Moises ng kanilang sabihin, "Sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin?" Ngunit ang Moises ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila, sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Sila ay hinangon niya sa kanilang kahirapan sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya sa Ehipto, sa Dagat na Pula at sa Ilang, sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, "Mula sa inyo ang Diyos ay pipili ng isang propeta upang gawing propetang tulad ko." Siya ang kasama ng mga Israelita sa Ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya'y kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, "Gawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung napaano na ang Moises na iyan naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto." At gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosang kahawig ng guya, nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang kamay. Dahil diyan, itinakwil sila ng Diyos at hinayaang sumamba sa mga bituin sa langit ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta. Bayang Israel, hindi naman talaga ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay sa loob ng 40 taong kayo'y nasa ilang. Sa halip, ang inyong daladala ay ang santuaryo ni Molek at ang bituin ng inyong Diyos-Diyosang si Renfan. Dahil ginawa ninyo ang mga ribultong ito upang sambahin, kayo ay dadalhing mga bihag sa kabila pa ng Babylonia.